Nanlaki ang mata niya nang ma-realize kung kaninong puntod ang nasa harapan nila. Ngayon alam na niya kung bakit magkaiba ng surname sina Aaron at Colton. Sa ina pala ni Colton ang surname na Montelibano at hindi sa ama nito. Nawalan ng emosyon ang mukha ni Colton, pero saglit na ulit agad nang umiti ito. Tinaas ito ang kamay nilang magkahawak. Mom, I wanted to meet my wife. Nakangiting tumingin sa kanya si Colton. She is Denise, my beautiful wife. Kinagat niya ang loob ng bibig para labanan ang pag-iyak. Sobrang saya ng nararamdaman niya ngayon. Ang lalaking mahal niya ay pinakilala siya sa ina nito. Ay, ako po si Denise. Asawa po ako ng anak ninyo. Tumingin siya kay Colton. Tinungaan siya nito, tanda na ituloy niya ang sinasabi niya. Huwag kayo maniniwala sa anak ninyo. Hindi po ako ganun kaganda. You're beautiful, Denise. Putol ni Colton sa kanya. Namula siya. Shocks, lakas magpakilig. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Call her mom, Denise. Putol muli nito sa kanya. Di makapaniwalang tumingin siya kay Colton. Naiiyak na muli siya nagsalita. Huwag po kayo mag-alala, mom. Hindi ko po pababayaan ang anak ninyo. Hindi na po maging matigas ang ulo ko. That sounds good. No more parties from now on. May ngiti sa labi na sabi ni Colton. Same to you. Nakairap na sabi niya rito. Huwag kang mag-alala. Isasama kita palagi kahit saan ako magpunta. Bakas ang kaseryosohan sa boses na sabi ni Colton sa kanya. Napangiti siya at nagpatuloy. Masarap na po ako ngayon magluto. Nag-practice po talaga ako para sa anak ninyo. Nakagat niyang labi nang ma-realize kung ano ang nasabi niya. Shocks! Ibinuking ng sarili. Namumula ng sobra ang mukha niya. Nakakahiya. Pero ano naman, 'di ba? Mas maganda ngayon para maging bukas palalo ang nararamdaman niya para sa asawa niya. Tumayo ng tuwid si Colton at tumingin sa puntod ng ina. Sinabi ko naman sa'yo, 'di ba? Balang araw ipapakilala ko importanteng babae sa buhay ko. At ito na ang araw na yon, Mom. Maraming nagbago sa pagitan nilang dalawa. Naging mas malambing si Colton sa kanya ngayon. Nagpapakita ng kaswitan at palagi nakahawak sa kamay niya tuwing magkakasama sila. Malayong malayo sa malaki na palaging kasamang tingin sa kanya. Sa bawat araw na dumadaan, lalo niya itong minamahal. Wala na rin sa isip niyang kausapin tungkol sa annulment nilang dalawa. Bakit pa, 'di ba? Ramdam naman niyang mahal nilang isa't isa. Lahat ng estudyante ay napapatingin sa kanya. Nagpadala kasi na isang bungkos ng punong rosa sa kanya, ang asawa niya mismo, sa universidad na pinapasukan niya. Alam at ramdam niya ang inggit ng karamihan sa kanya, kahit ng mga panahong si Aaron pa ang nobyo niya. Mas lumala nga lang ng kay Colton na siya ay kinasal. Sino ba naman ang di maiinggit? Colton is a good catch. Sabi nga ng lahat, syempre pa, kabilang na siya sa mga nagsasabi noon. Kung dati hindi niya ito pinapansin dahil natatakot siya sa mga tingin at trato nito sa kanya, pero iba na ngayon. Natigil siya sa pag-amoy ng bulaklak nang may naalala. Tumawag na ba si Yuri? Umiling sina Lucy at Nika. Simula nang dumalo sila ng party ni Miguel, di na nila nakita si Yuri. Imposible kasing dito tumawag o mag-text sa kanila. Wala kasing pamilya si Yuri. Kinakabahan ako sa totoo lang. Mabilis na kinuha ni Nika ang cellphone nang tumunog iyon. Kumunot ang noo nito habang nakatingin sa screen ng cellphone. Pwisit! Kaya pala hindi nagpaparamdam kasi may pinagkakaabalahan. Agad lumapit sila ni Lucy kay Nika. Nakahinga sila ng maluwag. Nasa maayos naman pala itong kalagayan. Buong akala niya si Yuri talaga ang narinig niya ang gabi sa party. Kinabahan lang pala siya para sa wala. Teka lang, baka may gusto kang ichika sa amin, Nika. Nakataas ang kini ni Lucy habang nakatingin kay Nika. Pati tuloy siya ay nabuhay ang kuryosidad. Tumingin siya sa kaibigan na naghihintay na sasabihin nito. Hindi ko na siya gusto. Halos malaglag ang panga ni Lucy nang marinig ang sinabi ni Nika. Kung hindi lang bakas ang lungkot at sakit sa mata ng kaibigan nila, iisipin nila nagbibiro lamang ito. Patay na patay kaya ito kay Miguel. Pilit ng umiti si Nika. Nagbabago naman ang lahat ng tao. Iintay na lamang nila na magkwento si Nika sa kanila. Sa ngayon, hindi na nga muna nila uungkatin ang nangyari dahil parang hindi pa maganda ang lagay ng puso nito ngayon. Denise, napapansin ko palagi ka nakangiti. Okay na ba kayo ng asawa mo? Tanong ni Lucy habang panay ang tingin sa cellphone nito. Halata na hindi mapakali. Nakangiting tumango siya at impit na tumili. Mas okay pa sa okay, Lucy? May ngiti sa labing tumingin sa kanya ang dalawang kaibigan. Alam niya na masaya para sa kanya mga ito. Well, congrats, Denise. Kasabay ng pangarap mo makapagtapos, may maganda ka pang love life. Masayang tumango siya kay Nika. Itinaas niya rin ang daliri.
Hindi ko na nga inaalis. Tukoy niya sa singsing na nasa daliri. Feel na feel ko na magiging Mrs. Montelibano. Di nagtagal dumating si Colton para sundain siya. Kaya nagpaalam na siya sa mga kaibigan. How's your day? Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Nakangiting sumagot siya. Maayos. Agad dinalikan siya ni Colton na makapasok siya ng kotse. Habol ang hininga nilang pareho nang bumitaw to ng halik sa kanya. Pinagdikit niya ang labi at di mapigilang mapangiti. Habang nagmamaneho ay nakahawak naman to sa kamay niya. Katulad ng mga nakaraan, palagi na itong nakangiti sa kanya. Hatid sundo rin siya nito sa universidad pag may pasok siya. Pagkarating nila sa mansyon nito, napanganga siya na makita na maraming nakahain sa mesa. May mga balon na nagkalat sa sahig at sa paligid. May cake, may mga petals ng pulang rosa sa sahig. Anong meron? Happy third month of being together, Denise. I know it's cheesy but I'm just happy to have you in my life. Puro ng damdaming sabi ni Colton sa kanya. Tumingin siya sa cake na hawak. Hindi tama ang hulma. Magulo ang pagkakagawa nito. Halatang ginawa ni Colton ito para sa kanila. Happy third month of love. Tuluyan tumulong luha niya. Nilapag ang cake na hawak at mabilis simakap sa asawa. Thank you for doing this, Colton. Sobrang saya ko ngayon. Salamat kasi pinasaya mo ako. Salamat sa lahat ng effort mo. Gumanti to ng yakap sa kanya. Hindi ako magsasawang pasahin ka, Denise. Mas dara lamang siyang naiyak sa sinabi ni Colton. Punong-puno ang puso niya sa tuwa. Mahal siya nito, ramdam niya. Wala nang salitang lumabas sa labi niya. Gusto lang niyang yakapin at namnamin ang masayang sandali nila. Naisip kong kumain na lang tayo sa labas. Pero naisip ko rin mas maganda kung ako naman ang maghahanda para sa'yo. Ikaw naman ang ngayon. Titikim ang luto ko. Tumango siya at bumitaw na rito. Tumingin siya ng puno ng pagmamahal sa mata nito. Hindi talaga siya makapaniwala ng isang Colton Montelibano ay nagawa ang lahat ng ito para lamang sa kanya. Ang lalaki na akala niya walang kaswitan noon. Sa katawan nito ay narito sa harap niya at pinapasaya siya. Kinuha nito ang kamay niya at inilapat sa tapat ng dibdib nito. Naririnig mo ba, Denise? Ang lakas ng tibok. Kinakabahan din kasi ako na baka hindi mo magustuhan ng ginawa ko. Ibinaba nito ang kamay niya at tumitig na sa mukha niya. Bakit umiiyak ka, Denise? Mas lalo mo akong pinapakabanyan. Pinahid ni Colton ang mga luha. Sumili ang ngiti sa labi niya. Kinakabahan? Parang hirap paniwalaan naman yan. Ang isang Colton Montelibano. Colton cupped her face and kissed her lips. She closed her eyes and kissed him back. While savoring their lips, she almost heard the loud beating of their hearts. Parehong may ngiti sa labi na maghiwalay silang dalawa. Gutom na ako. Kain na tayo? Excited siyang matikman ang mga inihanda ni Colton para sa kanila. Nakangiting tumango si Colton. Pinaghina din siya ng upuan nito. I am not sure kung masarap. Agad sumubo siya ng cake na gawa nito. Walang reaksyon na tumingin siya kay Colton. Kita niyang marahas sa paglunok nito na para bang kinakabahan sa magiging reaksyon niya. I told you, baka hindi masarap. Bumuntong hininga si Colton. Bakas ang frustration sa mukha nito. Hindi nga masarap. Umiiling ang sabi niyang walang kangiti-ngiti. Kasi sobrang sarap. Malakas siyang tumawa. Tinulong ang mukha ng asawa niya. Nakakatawa yung mukha mo kanina. So niloloko mo ko. Ganon? Tumatawang umiling siya. Masarap talaga, promise. Pwede mong tikman para maniwala ka. Lumapit siya sa asawa at sinubuan to ng cake. Tumango-tango si Colton. Pwede na, pero hindi naman ganun kasarap. Napakatamis. Reklamo pa nito. Masarap kaya, basta gawa mo masarap. Totoong masarap naman talaga ang gawa nito. Hindi lang kasi to mahilig sa matamis. Yon ang napansin niya sa asawa. Ako pwede mong tikman, kung masarap ba o hindi. Nakangising sabi ni Colton. Nasa midchat, pinamurahan ng mukha. Shocks. Eto na naman si Colton. Nilaalandi siya na gustong gusto niya naman. Uminom siya ng juice. Kahit di pa kita natitikman, alam kong masarap ka. Lalong lumaki ang ngisi nito. Tumikim ito. So, magtitikiman na ba tayo? His green eyes became dark when it landed to her lips. Sunod-sunod pang lumunok si Colton ng dilaan niyang icing sa gilid ng kanyang labi habang nakatingin dito. Masarap kasi ang cake kaya hindi niya mapigilang simutin. Teka, uubusin ko. Hindi niya na natapos pa ang sasabihin. Nang lumapit si Colton sa kanya at tinila siya patayo. Nanlaki ang mata niya habang nakatingin sa asawa niya. Yumukot at lumalapat ang dila sa gilid ng labi niya. Ito na ang dumila ng icing sa gilid ng labi niya. Ang berde nitong matay may nakakaakit at tingin sa kanya.
Nangihinang kumapit siya sa kamit ni Colton. Nang maubos ang icing sa isang gilid ng labi niya, ay tuloy na siniil siya nito ng halik. Halos lamunin na nga nito ang labi niya sa pagkasabik. Pumikit siya at gumanti ng halik. Tila may libo-libong kuryenteng gumapang sa buong katawan niya nang yumakap to sa kanya at dinain pa nito ang katawan sa kanya. Kaya't ramdam niya ang matigas na nasa pagitan ng hita nito. Shocks, baka mamaya ay may makakita pa sa kanila at sa ginagawa nila. Saglit na pinakawalan ni Colton ang labi niya para makasagap siya ng hangin, pero muli din agad siyang nahalilikan. Pinasok ito ang dila sa loob ng bibig niya na tila ba naghahanap. Lumalalim ang halik nito na matagpuan ang dila ng sa kanya. Halos magpalitan sila ng laway sa paghahalikan nila. Ang isang kamay ni Colton humihimas na ngayon sa pangupo niya at ang isang kamay naman nito'y nakayaka pa rin sa kanya. Mahinang nagbura ang asawa niya nang tumulog ang cellphone nito. Bumitaw to sa kanya. Dinukot ang cellphone sa bulsa. Halata ang pagkabitin at ines sa mukha nito. Mabigat pa rin ang paghinga niya dahil sa halikan nilang dalawa. Nawala ang ines sa mukha ni Colton na makita ko sinong tumatawag. Saglit na tumingin to sa kanya. "I'll be back," sabi nito bago umalis sa harapan niya. Humawak siya sa labi niya. Hindi niya mapigilan na mapangiti. Hanggang ngayon ramdam pa rin niya ang labi nito na kanyang labi at ang haplos ng kamay nito sa katawan niya. Shocks! Baka kung walang tumawag dito'y baka naghahalikan pa rin sila. May ngiti sa labing tumingin siya sa daliri niya na may singsing. Ngayon lang niya napansin na napakalalaki pala ng diamond na singsing ng suot niya. Napakaganda, talatang mamahalin. Dati kasi wala siyang pakialam, kaya nga inaalis ito sa kamay at tinatago noon. Mga panahong di pa niya mahal si Colton at tayong ines lang ang nararamdaman niya para dito. Nakangiting umakyat siya sa kwarto nila para magbihis. Di pa siya nagbihis mula nang dumating siya. When they exchange it for money, alam kong may mali. "Imbestigahan mo, Sandro. Gusto kong malaman ang lahat." Napangawi siya. Wrong timing yata ang pag-akit niya. Halatang galit ng asawa niya habang kausap si Sandro. Nagmamadali nang nagbibihis din ito. Nawala ang galit sa mukha ni Colton nang makita siya. "I'll call you later." Lumapit to sa kanya at mabilis sinalikan siya sa labi. "May pupuntahan lamang ako," sabi nito at nagmamadali nang umalis. Mukhang importanteng lakad nito base sa kilos at pagmamadali nito. Tungkol siguro sa mga negosyong dahilan. Nakaramdam siya ng lungkot ang tuloy nang mawala si Colton sa paningin niya. Shocks, miss agad? Kakaalis lang ng asawa mo, Denise. Natawa na lang siya sa sarili niya. Para siyang batang nalungkot agad dahil sa iniwan ng nanay. Pumasok siya ng bathroom at nagbabad sa bathtub. Habang nagbababad, nanonood siya ng mga short videos sa phone niya. Sinubukan niya rin na i-search ang Facebook account ni Colton pero wala siya nakita. Pati ng photos sa Facebook wala ito. Maging ang mga kaibigan nito'y wala maliban kay Miguel. So, totoo nga ang sinabi ni Lucy tungkol sa magkakaibigan? Pinapabura agad ng mga ito ang pictures or stolen shots sa kahit anong social media. Kahit sa mga magazines tumatanggi mga ito na i-feature. Pero bakit naman kaya? Sa bagay kahit di sila lumalabas sa kahit anong magazines at wala mga ito sa social media, sikat at maingay pa rin ang pangalan ng mga ito dahil sa pagiging matagumpay ng mga negosyante. Halos kabaliwan pa ng mga babae dahil mga gwapo na. Muntik na niyang mabitiwan ang cellphone nang magring iyon. Kumunot ang noon niya. Isang unregistered number ang tumatawag pero sinagot niya pa rin yon dahil baka mamaya nagpalit na naman ng number ang ate Kyle niya at ito naman ang tumatawag sa kanya. Mahilig kasing magpalit ng number ang ate Kyle niya eh. Halos linggo-linggo pa nga. "Hello, ate Kyle." Ilang beses siya nagsalita pero wala pa rin nagsasalita. Saglit tinignan niya ang screen ng cellphone kung naka-on call pa. On call pa pero hindi nagsasalita ang nasa kabilang linya. Nakaramdam siya ng kilabot nang makarinig na mabigat na paghinga sa kabilang linya. Paghinga na may kasamang ungol. Binundol ng kaba ang dibdib niya. Agad binaba niya ang cellphone at pinatay ang tawag. Namutla siya na mabasa ang message ng unknown caller niya. Ang sarap kahit boses mo pa lang. Nanginginig na binura niya ang message nito. Nilagay niya rin sa blacklist ang number nito. Alam niyang wrong number lamang ito pero hindi niya pa rin maiwasang kabahan. Ito kasi ang number na paulit-ulit nagme-message sa kanya. Shocks, katakot. Inayos niya ang pagkakatali ng mahaba niyang buhok at gumiti sa salamin. Ngayong araw bibisitahin niyang magulang niya. Nakakapagtampo dahil di man lang siya kinukuntsa ng mga ito. Hindi mag-text o sumagot sa mga tawag niya hindi ginawa. Dito rin niya maiwasang isipin na baka may galit ang mga ito sa kanya. Pero wala naman siyang matandaan na may ginawa siyang mali. Ang pagpapakasal naman kay Colton na ito na ang may gusto. Sa bagay,
Kailan ba siya may ginawang tama para sa mga ito? Palagi namang galit ng mga to sa kanya o walang pakialam. Bumuga siya ng hangin. Masanay ka na, Denise. Ganyan talaga sila. Nawala ang masayang ngiti niya sa mukha at napalitan ng lungkot. Di niya maiwasan ang makaramdam ng inggit sa iba dahil nakikita niya kung gaano kalayo ang trato ng ibang magulang sa anak kumpara sa trato ng magulang niya sa kanya. Naalala pa niya noon, kapag birthday niya wala man lang bumabati sa kanya, isa man sa magulang o kahit ang ate Kyle pa niya. Kaya't sobrang saya na makilala niya si Yuri, Nika at Lucy. Ang mga itong tumayo na parang kapatid niya. Mas nag-alala pa ang mga ito sa kanya kaysa sarili ng pamilya. Dapat ay kasama niya ngayon si Colton sa pagpunta sa magulang niya. Pero may importanteng meeting ang asawa niya ngayon kaya ito hindi makasama sa kanya. Babawi na lang daw ito at sasama sa susunod sa kanya. Hindi na siya nagbatid sa driver ni Colton. Sanay siya na umalis na mag-isa. Naiilang din kasi siya sa tuwing iatid at susunduin ng mamahaling sasakyan. Maliban na lang kung si Colton mismo ang magsusundo at maghahatid. Habang nasa biyahe, panay ang sulyap niya sa cellphone niya. Pero hindi man lang talaga nag-reply ang magulang niya kahit sinabi niyang dadalaw siya. Grabe talaga, nakakaiyak lang. Dapat sa ganito katagal na pagkawalan niya sa mga ito ay nangungulila na mga ito sa kanya. Akala niya sanay na siya pero hindi pa rin pala. Masakit pa rin sa dibdib. Dahil may spare key siya ng bahay nila, hindi na siya kumatok at pumasok na lamang. Na-excite siya. Kumunot ang noon niya na makitang walang tao sa bahay nila. Maging sa kwarto ng magulang at ate Kyle niya ay walang tao. Magulo pati ang mga kwarto at halata na walang naglilinis. Ganon din sa sala at sa kusina. Napakakalat. Alam naman niya kung gaano katamad ang ate Kyle niya at magulang niya. Pero sana hindi iniwan ng mga ito na halos mabaho ng lahat. Ang mga hugasin, nagtambak, maruming baso, plato, kutsara at tinidor. Pati mga kaldero may sirang pagkain, kaya kumarat na mabahong amoy sa paligid. Di pa rin nagbabago ang mga ito kahit wala na siya. Sanay ang mga ito na siya ang gumagawa ng lahat. Paglalaba, paglilinis, pagpaplansya ng mga damit, paghuhugas, paglilinis ng mga kwarto. Lahat ng gawaing bahay, siya lahat ang gumagawa. Dahil wala palagi ang kapatid niya at magulang. Di nakapagtapos ang ate Kyle niya ng pag-aaral dahil palagi ito nagbubulakbol noon. Pero baliwala lang yon sa magulang niya. Kaya mas lalong lumaki ang ulo ng ate Kyle niya. Puro hingi ito ng pera sa magulang niya para sa mga luho nito. Isang retired na pulis ang papa niya. Ang mama naman niya nagtatrabaho sa munisipyo. Di sila mayaman. Madalas nga wala silang pambayad sa hulugan na kotse ng papa nila. Kaya nakakainis na kahit na hirap sila, nagagawa pa rin namang itong ibigay ng luho ng kapatid niya kaysa ibigay sa kanya at pang-tuition. Mabuti na lang. Nakatanggap siya ng scholarship sa universidad na pag-aari ng asawa niya. Halos malukot ang kanyang mukha habang naglilinis siya. Inis na inis talaga siya sa ate Kyle niya. Pati ang mga panty nito nagkalat sa kwarto. Kaasar, kababaeng tao tapos napakadugyot. Pagkatapos niya maglinis sa mga kwarto, sasana naman siya naglinis. Habang nagwawala sa ilalim ng sofa, may nakita siyang kulay itim na bag. Pati bag nakakalat sa ilalim. Shucks! Kainis ka talaga, ate Kyle. Sa inis niya, inihagas niya iyon sa isang upuan. Napangiwi pa siya dahil napakabigat noon. Umawang ang labi niya na maglaglagan ng mga laman noon. Mga pera. Ilang beses siyang napanunok, nabuksan niya ang bag at bumungad sa kanyang bungkos ng tig-1,000. Saan to galing? Imposibleng bonus ng mama niya. Bukod sa wala pa ang Pasko, hindi naman ganito kalaki ang bonus na natatanggap nito. Masyadong malaki. Baka ibinenta nito ang sasakyan ng papa niya. Pero masyado pa rin tong malaki kung pinagbentahan nga ito. Bumalik na naman yata sa pangungutang ang magulang niya. Di man lang nadala ang mga itong muntikan na makulong dahil sa pangungutang. Halos masuka siya sa baho ng kusina nila. May mga amag na ang plato at kaldero. Kung di lang talagang masamang manakit ng kapatid, matagal na nang sinabunutan ng ate Kyle niya. Pagsagot lang naman kasi ang nagawa niyang paglaban dito. Di siya gumiginti pagpasikalan. Naniniwala siyang hindi maganda yon, lalo't mas matanda ito sa kanya. Humilata siya ng upo sa sofa matapos maglinis. Napangawi ng maalalang di na siya nakapagpalit ng damit bago maglinis. Basang-basa tuloy ng pawis ang pink niyang bestida. Pati siya amoy pawis na. Di na siya tumayo na marinig ang pagbukas ng pintuan nila. Alam niya na ang mga gulang niya ito, base sa ingay at boses. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi namin gagawin yan. Tumutupad ako sa usapan ha. Ay, salamat naman. Boses iyon ng mama niya.
Anong sabi? Tanong ng papa niya. Di man lang siya napansin ng mga ito na nasa may sofa. Tumango ang mama niya sa papa niya. Halata ang sobrang saya, kaya ngising-ngisingay ng papa niya. Daig pa ang nanalo sa loto dahil sa sobrang saya. Ma, saan kayo galing ni papa? Ay, kabayo! Pinanlakihan siya ng mata ng mama niya. Pwisit kang bata ka, bakit ka ba nanggugulat? Hindi ako nanggugulat, ma. Inyo lang talaga ako napansin. Kumunot ang noo niya na mapatingin sa mga alahas sa suot ng mga ito. Sa dami nun halos mapuno ng katawan ng mga ito. Halatang mga ginto iyon, malalaki at makakapal. Duda siyang nakakagalaw pa ito na maayos dahil sa mga suot na alahas sa katawan. Maging adaliri puno ng mga singsing. Nangutang na naman kayo? Nagdududang tumingin siya sa mga ito. Tumahimik ka nga, Denise. Ano bang pakialam mo? Dapat di ka nangingialam sa amin ng mama mo eh. Ang dami mong napapansin. Asik ng papa niya sa kanya. Pa, nag-aalala lang naman ako sa inyo. Baka mamaya makasuhan na naman kayo. Kinuha niya ang itim na bag na may lamang pera. Tingnan niyo kung gaano kalinghalaga to. Sa tingin niyo ba kaya ninyong bayaran to? May ines sa mukha ng mama niya na hinablot sa kamay niyang bag. Hindi mo na problema yon, Pamela. Problema na namin to ng papa mo at saka pwede ba? Kung magsalita na naman sa amin ng papa mo, kala mo kung sino ka? Nakapag-asawa ka lang na mayaman, ganyan ka na. Huwag kang iiyak, Denise. Tsaka bakit kami makukulong? Kung mayaman naman itong asawa mo. Kaya namang bayaran lahat ng utang namin kung sakali. Pa, agad na butol niya sa papa niya. Hindi niyo po pwedeng idahilanan sa akin. Hindi po ako papayag ng asawa ko ang magbabayad ng mga utang ninyo. Hindi porke mayaman ng asawa ko, gaganyan niyo na siya. Malakas siyang sinampal ng papa niya. Halos mamanhid ang mukha niya dahil sa sinampal nito. Walang hiya ka, talagang bata ka. Napakadamot mo. Dinuro siya ng papa niya. Kahit anong sabi niya sa sarili niya na wag umiyak, di niya na napigilan pa ang mga luha. Tuluyan na nga siyang napaiyak.